Enjoy movie recap here! At para sa recap natin ngayon, ang title ng video ay FSDSS 867. Nasa comment section na rin ang buong title kung gusto nyong silipin. Pero bago tayo magsimula, tanong muna. Naranasan nyo na ba yung aircon sa bahay na parang may sariling buhay? Yung tipong kakapaayos mo pa lang, tapos after ilang araw o isang linggo, sira na naman. Parang may sariling schedule kung kailan siya magpapasakit ng ulo. Ganito mismo ang nangyari sa kwento natin ngayon. Ang mas nakakapagtaka pa, iisa lang lagi ang tinatawagan na technician ng may-ari ng bahay at halos linggo-linggo siyang bumabalik para mag-ayos. Kung tutuusin, parang may extra service na dahilan kung bakit hindi nagsasawang tawagin ang parehong technician. Nagsimula ang kwento noong tag-init. May isang binatang nagngangalang Erwin na sobrang busy sa pagre-review para sa exams. Habang seryosong nag-aaral sa kanyang kwarto, bigla na lang tumigil sa pagana ang aircon. Sinubukan niyang paandarin ulit, pinindot ang remote, sinuntok ng kaunti, pero wala talaga. Patay ang aircon. Dahil sa sobrang init ng panahon, napilitan siyang tumawag ng technician para ipaayos ito. Hindi nagtagal, dumating na rin ang repairman, pero laking gulat ni Erwin nang makita na ang dumating ay isang napakagandang babae na may blonde na buhok. Ang pangalan niya ay Fuji. Bukod sa pagiging technician, may dala rin siyang mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Pero sa mata ni Erwin, parang blessing in disguise ang sirang aircon. Napaisip tuloy si Erwin, kung ganito ba naman ang technician na dumarating, parang okay lang siguro kung masira ang aircon araw-araw. Agad sinimulan ni Fuji ang pag-aayos ng aircon. Tanghaling tapat noon at napakainit ng panahon. Parang nakatutok mismo ang araw sa bubong ng bahay kaya lalong naging maalinsangan ang kwarto. Habang nag-aaral si Erwin, napansin niyang nawawala ang kanyang konsentrasyon. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Fuji na abalang nag-aayos ng aircon malapit sa kanyang mesa. Dahil sa kagandahan nito, unti-unting nahumaling ang binata at gusto pa niyang makilala ang dalaga. Matapos ang ilang sandali, natapos na rin ni Fuji ang kanyang trabaho. Pero napansin niya na nakatingin lang si Erwin sa kanya ng may paghanga. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon sila ng medyo malapit na sandali na nagbigay ng kakaibang karanasan sa binata. Lumipas ang isang linggo at tulad ng inaasahan, nasira na naman ang aircon. Pero imbes na mainis, parang natutuwa pa si Erwin. Kaya naman agad niyang tinawagan ulit si Fuji para ipaayos ang aircon. Sa pagkakataong ito, naghanda pa siya ng pagkain bilang pasasalamat at inialok ito sa dalaga bilang bisita sa kanyang bahay. Habang inaayos ni Fuji ang aircon sa taas ng hagdan, biglang lumapit si Erwin mula sa ibaba. Nagulat si Fuji at muntik pang mawala ng balanse. At dito na naman, naging malaya ang ating bida at parang nagsimulang magpatayo ng poste sa gitna ng bulkan. Sabay nagpalipad ng kwitis na parang fiesta. Pagkalipas ng ilang linggo, tuloy-tuloy nang maayos ang aircon ni Erwin. Pero imbes na matuwa, nakaramdam siya ng kakaibang lungkot. Pakiramdam niya ay parang may kulang. Matagal na kasi siyang hindi nakakaranas ng parehong sitwasyon na nagbigay sa kanya ng sunod-sunod na kasiyahan noon. Para maalis sa isip niya iyon, nagpa siyang maglakad sa labas. Habang naglalakad, hindi niya inaasahang makita si Fuji na nakaupo at nagpapahinga sa likod ng kanyang sasakyan. Doon niya nalaman na kaarawan pala ni Fuji sa araw na yon. Pero mukhang walang nakaalala o nagbigay man lang ng regalo sa kanya. Kaya naisip ni Erwin na bumili ng maliit na cake bilang simpleng handog. Inanyayahan niya si Fuji na pumunta sa kanyang bahay para ipagdiwang ang kaarawan nito sa simpleng paraan. Sa gabing iyon, naging mas malapit ang kanilang ugnayan at nagresulta sa mas marami pang kasiyahan para kay Erwin kaysa dati. Sa huling bahagi ng kwento, makikita na si Erwin na mismo ang nag-aayos ng aircon. Nandun din ipinakita ang malaking twist. Mag-asawa na pala ang dalawa. Si Erwin na ngayon ang pumalit sa trabaho ni Fuji. At dahil dito ay makikita rin na buntis na si Fuji. At diyan nagtatapos ang kwento.